Hello, what's up guys? Welcome back to Good Work Production. I'm here with Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this is naman ito about Flip Top Looney Abra versus Shayes Magla sa 2x2 tournament. Like muna natin yan guys. Maraming salamat sa Flip Top Battle League, sa buong staff ng Flip Top, kay Enigma at sa buong tao na bumubuo nito. Ganun pa man. Shoutout kay Looney, kay Abra, Shayes, Maglas, at kay Sir Arik. At kung bago lang kayo rito, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung di nyo ma-share, kahit i-like nyo lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, di ko inatake mga paborito yung artist na para sa reaction video. At ito ay mga request lamang. Ganun pa man, let's get to it. At ito nga pala ay requested ni... Saan na yung request nito? Ang nagpapa-request nito ay si Afaf Z7E. Sabi niya, Boss, Looney Abra and Shayes Mag naman. Yun. So, ginawa 11 days ago. So, ginagawa na ito. Marami to guys. So, tuloy-tuloy tayo guys. At hopefully, mag-enjoy kayo sa reaction video. At kung bago lang kayo rito, huwag niyo kalimutan mag-subscribe guys. Napakadali lang yan. At nang sa ganun, makatulong kayo. At kung nagustuhan niyo yung mga ganitong klase ng mga reaction video, i-request niyo lang kung ano yung gusto niyo i-request. At habaan niyo lang yung pasensya ninyo. Ganun pa man guys. Bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. Music producer yung California. Na audio engineer at the same time, a master purpose man, NLP, master practitioner, applied psychologist. Gawin na to guys para makarami tayo sa description. Nandun yung personal channel ko. Gusto mo marinig mag-rap o kumanta. Nandun lang yung may bago akong labas na kanta. Tomorrow, sinusubukan ko gumawa ng mga English na kanta kasi parang gusto ko na rin ditong makakuha ng ng mga taga-suporta. Ganun pa man guys. Hopefully ma-check niyo yan. Meron din akong mga lalabas na mga proyekto sa susunod pa. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe din sa Pampangas Finest kasi maraming nilalabas si Crazy G ng mga bagong kanta at hopefully masuportahan niyo kasi sa pakiramdam ko 2,000 na lang tapos 100k na sila. Ganun pa man guys. Tapusin niyo yung video kung may masabi man ako hindi maganda. Kayo nang bahala, magpasensya. Let's get to it. Flip Top Looney versus Abra versus Shayes Maglas. Sa tingin ko napanood ko na to pero kailan pa to? 13 years ago. Pero panoorin pa rin natin. Salamat sa mga nandito pa rin guys. Nandito pa rin sumusuporta. Advance na natin guys kasi mahaba yata to 43 oh. Ay, mabilis na pala. Dami, putik. Flip Top 2x2 semifinals. Nandito pa rin sa B-side. B-side, mag-ingayo! Sa kanan, representing Stick Figures at LDP. Mag-ingay para kay Looney at Abra. Ito yung kasikatan talaga ni Looney at saka ni Abra. At di ko mapagkakaila. Ito yun. Ito yung rurok ng kanilang pagiging MC. Si Looney Abra. Paglabas ng simple tao lang at saka nung tawag dito, diwata ni Abra, talagang nag-click talaga yun sa masa. So, congratulations both of them. Sa kaliwa, representing 187 Mobsters, Blind Rhyme at Flea Entertainment. Mag-ingay para kay Shay. Marshall Camp, Shoutout sa Turf, Blind Rhyme, Sad Pro, Flip Music. Shoutout nga pala kay Denmark, sa Blind Rhyme. May utang pa ako doon kay Denmark sa track yung hindi ko 3 years na yata yun. Bahala na. Shoutout kay Denmark. Flip Music nga pala. Oh! 90 seconds at 3 minuto pala. Shay. Teka lang, may mga nagpapa-shoutout pala. Sorry guys. Nagpapa-shoutout nga pala si... Sabi niya, hello Sir Plan, si Fernando Malanum. Yan. Sino pa? Meron nagpaparaan rito eh. Saan na ba ito nagpapa-shoutout? Ano ba naman yan? Ayan, si Dennis Sombajen. Yan, 1841. Shoutout, Sir Plan. Sabi nila yan. Si Lapok 2.0 nandito pa rin nanonood.
Si Jeric Dulay, attendance check watching from Riyadh. Shout out next bid. Sabi niya gano'n. Yan. Si Marichu Piana, nag-comment din pala. Salamat, kuya. Share na lang. Kuya, kasi parang ang tanda ako. Peace out. Sabi niya, Idol, keep it always, Gaves. Peace out. Si Rod Tan. Yan. Tuloy-tuloy lang tayo. Marami ring mga nagpapa-request eh. Kaya, kailangan ko nang gawin. Tuloy-tuloy tayo, guys. Smugglers, tahimik lang, easy lang lahat. Okay, mga putanginan to. Unang lahat, mananawagan muna ako sa lahat ng tropa kong holdapper dyan. Tandaan nyo. Opo, balik muna tayo rito. Sorry. Tuloy natin. Talagang to ay hindi mo makukuha yung neck kung taka-taka ka. Next 7 months na sa Don't Tayo Multiply. Sa Kibuchoy, Marshall Camp. Shout out sa Turf, Blind Rec. Sad Pro, Flip Music. Flip music nga pala. Oh! 90 seconds at 3 minuto pala. Shay Smugglers, tahimik lang, easy lang lahat. Okay, mga putanginan to. Unang lahat, nananawagan muna ako sa lahat ng tropa kong holdapper dyan. Tandaan nyo yung mukhang to. Mayaman to, hold upin nyo, walang palagyan. Guwapo lang yan, walang bayag yan. Yo! Anong akala mo? Pag nagsuot ng ganyan ng rapper, nakakamangha? Gago, mukha kang bossing sa call center na bakla! Hoy! Anong akala mo? Ha? Yung ganyang suot bagay sa mukha mo? Nagsuot ka lang ng ganyan para magmukha ka mayaman para dumami yung matupa mo! Nagtutunog, tawag ito, babalo si Shay. Pag naririnig ko si Shay, natutunog siya si babalo. Pero nakakatawa pa rin. Big props pa rin kay Shay. Hoy! Anong akala mo? Ha? Yung ganyang suot bagay sa mukha mo? Nagsuot ka lang ng ganyan para magmukha ka mayaman para dumami yung matupa mo! I'll be honest, umpisa pa lang ng atake ni Smugglers at ni Shay, tumatama ng agad. Tumatama at nakikita niyo yung difference. Tumatama. Yo! Una sana, bago ang lahat, lilinawin lang namin. Baka 6 minutes yung round niya, ha? Tangina nyo, pag 6 minutes. Okay, Gera na. Okay, putang ina mo, Abra, sumuko ka na. Napapaligiran ka na ng mga tite. Putang ina yun! Napanood ko naman ito, putik. Hindi ko pa yata ito napanood. Kinakabahan ako, putang ina ito ni Smugglers. Ay, pakiramdam ko, pagkasama ko si Smugglers, matatawa ko na sobra. Kailangan iwasan tong tao to. Putang ina yun! Iwasan to! Putang, mamatay ako kakatawa dito sa tao to. Putang ina yun. Napapaligiran ka na ng mga tite. Gago talaga ito si Smugglers. Oh, Team LA, ang self-proclaimed hari ng tugma at isang nagmumulti na bakla, bibigandang hari ng tugma. Congrats, tol. Lupit naman ang katandem mo. Kano na lang pera mo? Isang mayaman na gustong sumikat. Sikat na gustong yumaman. Give and take. Yan! Hindi niya na Alam siya niyo yun. ba kung paano sila maggamitan sa likod ng camera? Ano? Ganito, si Abra nahuli ni Lon, natamad magsulat. Ay, putang ina mo, Abra Chupa, sumulat ka naman! Saba. Hoy, Abra Chupa, putang ina mo, sumulat ka naman! Sulat mo na lang ako, idol, babayaran kita. Ay, gago, nung si Abra naman, nakita si Loni, tinutusan bumili sa labas. Idol, bili mo naman ako ng foundation, yung kulay puti. Okay lang, Abra, sige ba, basta sa akin sukle. Napakahusay ng ginawa ni Shay at ni Smugglers. Merong tinatawag na dynamic of symbiotic relationship. Pag sinabi kasing symbiotic relationship, yung pagkakaroon ng, hindi lang basta chain reaction at chain of command, pero yung pagkakaroon ng silbi sa isa't isa. Mayaman siya, wala siyang pera. So, parang nagagamitan sila. So, symbiotic relationship, yung tipong may mga isda na parang pupunta sa isang part ng dagat, tapos, pating, tapos nagpapa-pedicure, mga ganun. May mga ganung klaseng mga, mga klase, mga animals na kahit hindi sila nag-uusap, wala silang
wala silang kultura, wala silang salita, wala silang tawag dito mga lengguwahe, diba? Pero meron silang mga behavior na nagsasuggest na meron silang symbiotic relationship. At ganoon din sa individual, bawat individual sa atin may symbiotic relationship. Lahat tayo nagiging pagkain. Hindi ko alam kung magigets ninyo, pero pag ang tao namatay, magiging pagkain ng lupa, magiging pagkain ng mundo, you know. Pag ang hayop namatay, nagiging pagkain siya ng lupa, nagiging pagkain siya kahit namamatay at nagiging pagkain ng kahit ano. At yung idea na yun ay nasa law of thermodynamics. So everything lahat ay parang nagiging nagtatranspose o parang nagiging natatranslate sa panibagong enerhiya. Pero ang gusto kong idea parang mas maganda, much better at mas intense pag sinasabi ko na lahat tayo nagiging pagkain ng kahit anong bagay sa mundo. Maging ng mundo, kalawakan, langit, regardless kung anong gusto nyong isipin, nagiging pagkain tayo. Once na nawala tayo, lahat tayo kinakain ng kahit anong bagay. Kinakain tayo ng oras, kinakain tayo ng mundo, kinakain tayo ng lupa, kinakain tayo ng kahit anong mga klase ng hayop, parasitiko at kahit ano man. Pero yung idea na yun, nasa idea ng law of thermodynamics. Search nyo lang. Tuloy natin, guys. Huwag kang masyadong maligaya dyan, Dudong. Napakahusay ng bigyan natin ng props. Kasi even though wala namang masama sa paggagamitan nila, parang in-execute nila yun na parang hindi sila independent at kailangan nila yung isa't isa para lang maging effective sila. So napakagandang point of perspective yun mula kay Shea. At pakiramdam ko yun yung mga linya ni Shea kasi alam ko kung paano magsulat si Shea ng mga personals. Ganyan lang talaga ang mayayaman, hindi kayang sumulong lang walang pisayang katulong. Kaya mo kang manalo matalo, Loni. Yung pamilya mo sa Cebu mababalatuhan mo. Halata naman na mas malaki pa yung bayad neto sa pagtatandim nyo kaysa sa mapapanalunan nyo. Kaya huwag kang umasta na yung 150,000 matagal mo ng hangad. Huwag kang magtago sa likod ng salitang praktikal, Loni. Tangina mo, matagal ka ng bayad. Smugglers din yun. Hoy, Abra! Naging kampi mo lang si Loning, yabang mo na. Tangina mo. Napakahusay ni Abra pagdating sa gameplay na mo. Hindi niya pinapansin, relax lang siya, chill lang siya. Hindi siya affected, parang pinapakita niya na parang yung mga sinasabi niya, wala lang. Napakahusay. Yun yung perfect demeanor na very confident, man. Tuloy natin. Dati pag di ako nag-reply, nagtatampo ka. Dati ako laging gusto mong kasabay sa kotse mo noon. Bakit? Si Lonnie na ba tagapagtanggol mo sa traffic enforcer ngayon? Yo, congrats kay Abra. Ang pangarap na makaklose ang idol ay naabot niya. Pero deep inside, alam kong sa akin, inggit ka. Dahil ang chance na matalo siya sa akin napunta. Palibasa, nasa ilalim ka pa rin ng sayan ng ina mo at ang kanyang koko-corning rap. Bro, you suck. You're growing old, but you're not growing up. Yo, huwag na natin gawin komplika. Ang galing na parang wala namang definitive na intensity o sakit sa sinasabi ni Shea, pero parang pinamumukha niya na masakit yung ganung bagay. Kasi in reality sa Filipino kultura, kahit 30 years old, 35 o 40 ka na, pwede ka magstay sa magulang mo eh. Wala namang problema talaga doon kasi yung kultura. Hindi naman pagkatamad yun o parang very family oriented tayo to the point na yung buong barangay o buong bahay punong-puno ng buong pamilya. Kasi very close tayo sa isa't isa. At sa tingin ko, yung idea sa Western society at napupush doon sa idea ng East. Dahil dito sa amin sa West, kailangan maging independent ka. Once you're 18 years old, kinikick out ka na, di ba? So parang yun yung definition na parang mature ka na kung kaya mo nang mag-isa. Pero pangit din naman kung premature na hindi ka pa ganoon ka-eksperyansadong nila lang, kinikick out ka na in 18 years old. Pero wala kang alam sa pagtatrabaho, hanap buhay at negatibong mga bagay. Yung kapasidad mo at mental mo para mag-isip, para makasabay sa society, hindi naman ganun ka-mature pa. So, napakahirap din yun kasi kailangan mong dumaan sa proseso, di ba? Sa Pilipinas, hindi. As long as nandito ka, kung kaya mong mag-isa, minsan may mga individual na 40 years old na nakatira pa rin sa magulang nila kasi gusto nilang alagaan yung magulang nila even though graduate na sila, meron na sila sariling trabaho at pamilya, gusto nilang tumulong, ayaw nilang makita na nahihirapan yung kanilang mga magulang. At napakagandang kultura yun na napakasakit isipin na
natitintahan ng western culture yung idea ng kultura na Pilipino na ang sakit lang na isipin natin kung ilalagay ko sa inyo na parang dinidiktahan yung kultura ninyo bilang isang Pilipino. Katulad ko, ako, I mean, para sa akin pabor ako doon. Pero syempre, kailangan mo talagang magsikap at makapag-aral at makapagtapos para matulungan yung mga magulang mo. Kahit na nag-i-stay ka dun sa bahay ng mga magulang mo, much better yung ganun. Hindi yung nandoon ka sa bahay ng magulang mo, wala kang silbi, wala kang ambag, wala kang trabaho, wala kang ginagawa, di ba? Much better na meron kang naiaambag, may trabaho ka, may pera ka, nandun ka. Kung wala, edi napakasakit din yun. Pero napakasakit kasi ako bilang American, masakit sa puso ko at sa pag-iisip ko na nakikita na pinupush sa inyo yung idea ng Western society kahit hindi naman yun para sa inyo. At yung ibang mga Pilipino na parang ginagamit na yun ng level at basis ng katalinuhan na parang dahil meron silang idea sa Western culture at parang approve nila yun na parang bilib na bilib sila sa hitin pa lang kinikick out ka na. Parang sobrang nabibilib sila sa idea at konsepto ng pamumuhay na yun na parang dahil alam nilang ginagaya nila at nagiging antas yun at kapasidad o measurement ng status mo sa buhay. Parang, ako, independent ako sa Pilipinas, diba? Independent ako. So, parang iyon yung nagiging sukatan ko na much better ako sa ibang Pilipino dahil independent ako, 18 years old pa lang at nagtatrabaho. Pero in reality, hindi mo naman kasi pinapwersa mo lang yung sarili mo. Pinapwersa mo yung sarili mo sa kultura na hindi naman iyo talaga. Diba? Gugustuhin nyo ba? Ang tanong ko ganito. Wala akong gustong sagasaan, pero ang tanong ko ito. Gusto nyo ba na maging kultura ninyo Amerika? O gusto nyo magkaroon kayo ng sariling kultura bilang isang Pilipino? Yun yung pinakamagandang tanong para doon. Ang kailangan nyo lang, yung kultura ninyo, mahalin ninyo, at ayusan ninyo. Kaya lang nagiging hindi maganda yung ganong klase ng kultura kasi mayroong mga tamad na Pilipino na umaasa lang sa magulang. Pero hindi ibig sabihin na doon ka sa poder ng magulang mo, wala ka ng silbi na tamad ka. Magtrabaho ka. Diba? Ayusin mo, alagaan mo yung magulang mo kasi iyon yung kulturang Pilipino. Tuloy natin. Ang aking pagkatalo sa iyo dati ay regalo ko lang sa isang kaibigan desperado. Kung usapang kanta, wag ako gago. Dahil yung kanta mo pang aerobics. Kaya pala yung kanta mo hindi nakakawalang gana kasi Ang galing, no? Kasi parang nanumbat pa rito si Shea, pero okay pa din yun kasi para sa akin, parang flinip niya lang yung ideology para hindi lang masyadong parang guilt tripping lang. Tuloy tulog pa na pang exercise sa umaga. Hindi rin gagana. Yo. Hindi rin gagana ang gayuma mo kay Maria Clara. Dahil ang gayuma mo ay para kay Crisostomo Ibarra. Teka lang, tol. Yung pa si Abra yung nagmamahi ka? Oo. Yung may kakayahang baguhin yung kulay ng tae niya? Hoy, tol! Utangin na mo, baguhin mo naman yung kulay ng tae ko, tol. Please, birthday lang ng pinsang ko. Baka pwede. Hindi ka papansinin yan kasi suplado yan, magaling daw siya mag-multi. Diba? Ibang level ang mga multi na to. Kwento mo sa pagong. Pati mo na lang gawin. Basta sinasabi mo pa. Magaranggo ka lang sa larangan ng multi sa ngalan ng Lunes si Bruce Lee, sinasali mo pa. Puso ng multi. Pwesa ko si Bucket the Grappler ng rap. Mapamay ko na mabagal, mabilis malalim sa battle o kanta. Alam kong dalalapit sa mga tulad mo ang mental, hindi din na to. Di matutudo ka ng mga multi mo ang pagiging multitasker ko na rapper dahil multi-talented ako. Kaya sa'yo, Mas mahusay ako. Di niyo ko kahilerang tatlo, ibang kulay ako at ang mismong patunay ito. Douglas! Galing pa sa tundo. Ang pinakamalakas na sampal sa iyong dila at ang rapper dito galing sa tamod mo. Di nyo kahilerang tatlo. Napakalaking bagay nung sinabi ni Smaglas. Di nyo kahilerang tatlo. Doon tinaas nyo yung value niya doon sa tingin ko nakita ko yung substance na tinamaan hindi lang si Abra Smaglas, hindi lang si Abra Shea, pati si Looney. Pero lahat din kasi kahit ako unbelievable talaga yung skills ni Smaglas. Nung napanood ko siya, umpisa pa lang ng rap. Naririnig ko na siya sa sa mga kanta-kanta, pero nung nakita ko siya ng live na hindi namang live pero sa flip top na may kalaban niya si Damsa doon ako na magaling pala talaga to talaga. Kasi yung mga nakikita ko lang yan sa rap contest eh. Tuloy natin.
nangingilabot sa mga multi nyo! Walang kapararakan tugma. For the sake of multis, nakasacrifice yung clarity ng quote ng mga linya para lang ikamangha. Pag may first ka pa sa pwersa na ala fiesta sa Baguio! Ha? Ang ina mo, merong balong puwersa ng piyesta? Gago ka ba? Leche ka! Parehas lang kayong mga upgraded na basta ray, mga basta nag-rhyme ng multi, pwede na! At kami! Kamakatang! Di ka uri ng masa! Di nagsusulat ng basta ng multi na para! Kami ang nag-anyong taong rason kung bakit nagrarime ang Luni Abra sa funeraria! Kaya ka pa nga ang SS nag-super saiyan pa! Matakot ka na tol! Dahil dadalhin na namin ng 2 swap ang Nokobi na to sa NA! Loob na taon! Grabe yun 10 minutes yun Almost 12 minutes pala. Sobrang haba rin. Which is, para sa akin, ang ganda. Ganda. 12 minutes pa. Hindi pala. Kaya natin So, natin 8. So, mga 6 minutes pala din pala. 6 minutes. Grabe to siya. Tuloy tayo. Tingnan natin, Lumi at Abra. Maraming binitawan si Smagla, si Shea na talagang tumama kay Abra. Pero obviously hindi natin pwedeng husgahan yung buong round dahil sa ginawa nila Very animated si Shea at si Smaglas dun at nakaka-epekto talaga yon kasi sa tingin ko hindi lang sila basta nag-spit ng linya, nagpe-perform sila. Performance sa stage talaga. Tuloy natin package. Tuloy natin kasi Sabi na nga ba magkakampi yung bading at bakla? Yung sinabi ko lahat ng rapper galing sa tamod ko, nagkamali ako. Kasi yung magagaling lang pala. At tangina, tinitira mo yung Amerikana ng mga gago. Palibasa, makakapagsuot lang kayo nito pag sa laundry kayo nagtrabaho. Sa wakas, makakaranas na sila Smaglas ng malalakas na hagupit. Mga nakakaharap kasi namin ni Abra kadalasan malupit. Ito mabenta lang to sa mga isip bata, palibasa, makulit. Sa sobrang laki ng ilong niya, parang kalabasang maliit. Mas nakakatawa pa siguro yan, lalo na kung may nunal pa. Sumali ng Mr. Pang ito dati kaso na disqualified kasi professional na. Ang yayabang nyo na agad, wala namang bilang yung mga natalo nyo. Paano nyo sasabihin kayo yung karapat dapat na walang kahirap-hirap yung mga panalo nyo? Yung una namin nakalaban, Comedy! sarili po nilang hometown. Pangalawa namin nakalaban, Comedy! sino? Sila Soulja Boy at Chris Brown? Pangalawa namin nakalaban, Comedy! Crazy Mix at si Basilio. Yung mga pangalawa nyo nakalaban, sino? OMG! Mga sidekick lang ni Miko, sa'yo pa nanggaling mismo. ang laki ng binigay ni Looney, parang dinifferentiate niya yung status nila ni Looney Abra versus Shea Smaglas. Ang parang nangyari, lahat ng ginawa ni Shea at Smaglas, parang ang kinalabasan, parang lahat bonus round lang. Parang binigay lang sa kanila yung laban na yun. Samantalang sila talaga. Sa totoo lang, talo dapat si Looney at Abra sa tingin ko nung laban nila ni Tipsy D at saka yung isa yung double D yata yun. Pero na-edge siguro nila Looney Abra. Hindi ko na maalala pero sa tingin ko na-edge nila. Pero ang laking yata nun parang controversy. Pero may basis yung sinasabi niya kasi medyo mahirap nga talaga yung dinaanan kasi malupit din si Basilio at si Crazy Mix. Tuloy natin. Akala mo hindi namin mabibisto yung mga gimmick na schizo? Sabay-sabay mag-practice, nag-iimbento ng mga info? Pinagtutulungan kami na mailibing na sa nicho para sa finals, hati-hati na lang, tigli 50,000. King ina nyo, si Chief nyo! Kahit mag-team SSS pa kayo. Sa totoo lang, hindi magandang ginawa ni Shea at Smaglas kasi dinidistract nila si Abra. May sense yung sinasabi ni Abra dito at ninyo. Mga sidekick lang ni Miko, sa'yo pa nanggaling mismo. Akala mo hindi namin mabibisto yung mga gimmick na schizo? Sabay-sabay mag-practice, nag-iimbento ng mga info? Pinagtutulungan kami na mailibing na sa nicho para sa finals, hati-hati na
smuggles at sidekick, madudurog lang kayo sa panagtasan at mind tricks ng mga maangas na sidekick na masasapa sa kataan na pinakamatalas na ice pick. Sobrang bob! Nasisira yung momentum ni Abra kasi dinidistract ni Shea at Smuggles, nawawalan ng effect yung ginagawa ni Abra. Sayang yun kasi parang nawala yung bisa nun kasi nakukuha ni Shea at Smuggles yung attention. Even though nakapokus ako, maganda yung content na ginagawa ni Abra. Para sa finals, hati-hati na lang, tigli-limang Kahit ako nadidistract eh. Sing ina nyo, si chip nyo! Kahit mag-team SSS pa kayo, schizophrenia, smuggles at sidekick, madudurog lang kayo sa panagtasan at mind tricks ng mga maangas na sidekick na masasapa sa kataan na pinakamatalas na ice pick. I'm pretty sure na guilty si Shea at Smuggles dito kasi alam nila na bastos nila si Abra. Kasi kung sports ka talaga at confident kayo sa linya ninyo, kailangan nyo lang talaga mag-stay put. Kaya ngayon, napakatalino ng ibang mga artist. Kaya ngayon, nakikita ko si Shea, nag-mature siya sa battle. Nananahimik lang siya. At ganon din si Smuggles. Nag-mature sila kasi noon, parang pinapakita, hindi naman desperado, parang pinapakita nila na parang natalo na nila kagad. Ahead na sila na parang pakiramdam nila natalo na kagad nila si Looney, si Abra. So, very confident na sila. Pero hindi nila naiintindihan na yung confident na yun nagre-resulta sa pagiging disrespectful nila sa kabattle nila. You know? At the end of the day, magkakabattle tayo, di ba? Parang yun dapat yung konsepto, yung manahimik at bigyan ng pagkakataon yung kalaban natin na makapag-perform ng maayos. Kasi even ako habang nagre-react dito, hindi ko na-feel yung sinasabi ni Abra kasi yung intention nawawala dahil nasasapawan ni Shea at Smuggles sa nila sa movements nila. Tuloy natin. Kayo sa panagtasan at mind tricks ng mga maangas na sidekick na masasapa sa kataan na pinakamatalas na ice pick. Wala ng value. Sobrang bobo ni Smuggles. Akala niya, nagtatang twist siya, pero hindi niya alam ang spelling ng tang. Sige nga, ano spelling ng tang? Tang ina mo, hindi mo alam. Tinabak-tabakan ko na to dati, ikaw, sasapatusin na lang. Yung lintek na malatek na ng mga technique ni Smuggles ay peke, parang duplika lang. Kinokopy yung saktong flow ni Tech 9, tas tatagalugin niya lang. Dinadaan mo lang sa bilis para ka snatcher dun sa rekto. Puro ingay na walang laman, parang lata sa tumbang preso. Hoy, pukin ang ina mo, ubod ka ng tape. Puro puta pete yung bumubuta sa page. Mamatay ka sana sa bangungot o sa edge. Magpataya ka na lang ng ending, kaya ka lang naman nag-trending kasi nahulog ka sa stage. Hindi maganda yung ginawa ni Smuggles and alam ko na guilty sila dito. I mean nanalo yata si Shea at Smuggles pero yung behavior nila dito hindi maganda. Hindi maganda. Hopefully hindi gayahin ng ibang mga artists. At 13 years ago naman to pakiramdam ko na disrespect si Looney at si Abba sa round na to. Hindi magandang behavior yun. Ako bilang isang reactionist, wala akong sama ng loob sa mga artists. Sa sinasabi nila pwede kong ituwid, pwede kong i-clarify at may inis talaga ako kasi kailangan talaga maraming nanonood ng mga kabataan At hindi lahat ng kabataan arok yung idea at perception. Wala silang ganoong kaalaman, di ba? Kaya yung mga ganitong mga bagay na nakikita ko parang nakaka-cringy at the same time nakaka-disrespect. Nilalagay ko yung sapatos ko, yung paa ko sa sapatos ni Looney at ni Abra at pakiramdam ko na di-disrespect sila ng sobra. Kasi parang hindi sila binigyan ng chance na parang let us deliver kung talagang let us deliver our diba, our verse, yung rounds namin ng maayos, nang hindi nyo kami dinidisrespect, nang nakatayo lang kayo dyan, kasi nung rounds nila, ganun ginawa nila, diba? So, parang para sa akin, nakaka-disappoint yung ginawa ni Shea at ni Smuggles. Pero, other than that, kailangan nilang gawin yung dapat nilang gawin para manalo, diba? So, naintindihan ko pa rin. Pero, kaya, very good na kahit pa paano nakabawi si Smuggles at si Shea sa panahon ngayon na nakakapag sila, na mature na sila sa stage. Pero yung behavior talaga makita mo na much formal, mas educated sa battle rap si Looney at si Abra kasi yung demeanor nila napakaganda. Tuloy natin. Balita ko, sikat daw yung asawa mo. Tangina, pinong-pino pa yung kutis. Lumalabas sa FHM. Sa FHM? Sa Filipino horror movies. Ina. Tapos,
In love ka sa kanya, pero bakit mo siya pinaglololo ka? Sabi mo nagpa-practice lang kayo ni Shehi, pinagmumukhang bobo mo pa. Di ba dun sa rest house? Sa pinto ng rest house sa Bataan, nakasalubong pa kita? Di ba dun sa pinto ng rest house sa Bataan, nakasalubong pa kita? May kasama kang dalawang pokpok, mukha pang katulong yung isa? Kaya paano ka magkakatiwalaan ng sandamakmak na mga napili mong kasama kung hinuhudas mo lang nga pati sarili mong asawa? Two-timer na double timer. Tatatatak, inamos magla sa tanga-tanga at katawa-tawa, silong kataka. Isa ka manggagain na nakaya mandaya at tatapakan na katatrag makakasa ka ba? Makinig ka na mabuti para alam mo kung sino nga sa atin ang pinakamabilis. Hanggang wala ka ba sarili mo, sino madili ko, hindi mo ka pagpupwede na i-press. Lahat ng barat mo, mga nanako mo at yun ang ginawang pang-hype. Sumot lahat ng bara mo kapag binabagan to tarantado para kakaiba lang pang-live. At para mas sumikat na binata makilala bukod pa sa nagawang pag-bite. Alam ko magaling ka mag-freestyle pero tangin na ka magaling ka rin walang Yo! Ating dito speed rap contest. Kaya wa-effect yung mga mababaw na pang-inis mo. Pagkat walang binatbat yung bilis mo pag tinapat na sa bigat na matalinghagang lirisismo. Mismo! Mapatikimin namin kayo ng mala-impactong lyrics, hindi sapat ang chemistry kapag tinapat sa quantum physics. Mga kinalaban nyo, puro madali lang, parang simple na addition. Kapag kami nakaharap, imposible na mission, mas posible umuwi pa kayong dalawa na nasa critical condition na magkapatong sa isang kabaong habang naka 69 position. At nag-apply ka daw dati sa call center, hindi na ako magtataka. Tangin na, sa gwardiya pa lang, hindi na nakapasa. Kung ako sa'yo, doon ko na lang magtrabaho sa call center ni Boss Kyle. Alam mo na kung ano posisyon mo doon? Dog style! Time! Time! Sa tingin ko, nakuha ni Shay at ni Smaglas yung first round kasi sa tingin ko naka-apekto yung yung nasira yung momentum ni Looney at ni Abra. At nabada si Looney sa pamamakyo ni Smaglas sa ilong niya na parang parang nagsugat yata yun dito niya kasi panihawak niya ng ganun. Parang may nasundot yata si Smaglas kay Looney. Sa tingin ko hindi magandang behavior yun sa totoo lang. Para sa akin bilang isang artist talaga, at the end of the day, kailangan nyo talaga ng respeto. At I'll be honest, sigurado ako, lahat sila okay na ngayon, pero hindi, nasa video kasi yan talaga. At hanggat nandyan yan, pag napapanood nila yan, magigilty sila every single day. Even though kaanuhan na lang, katuwaan na lang, hindi, nakakaano talaga yan, guys. Makikita mo na parang, nakaka-guilty na bakit ko ginawa yun. Kasi magmamature ka yun. The more na magmamature ka, mapapanood mo yun. Kahit natatawa kayo, kahit ilang beses nyo panoorin yun, makikita na nyo na parang kahit katuwaan lang, may something na nakaka-offend pa rin. Kasi at the end of the day, battle naman yan, you need to have some form of respect pa din. Tuloy natin, second round, Shea tapos Smaglas. Pero first round nakuha na ni Shea at saka ni Smaglas kasi pakaramdam ko nasira yung charisma at yung momentum ni Looney at ni Abra sa first round. At na overpower sila ni Shea at Smaglas. Even though maganda yung content ni Abra. Actually, maganda talaga yung content ni Abra kasi hindi siya yung parang pwede ko pang questionin. Talagang umaataka siya at sa tingin ko bawat punches niya mayroong tama talaga. At napakasuwak nun. Pero dahil nga hindi mabigyan ng justice dahil parang na-overpower sila ng atmosphere ng Shea at Smaglas, nawalan siya ng bisa. So sa tingin ko maganda yung ginawa ni Abra at ni Looney but na-overpower sila ni Shea at Smaglas. So, okay. First round, Shea Smaglas pa rin. Second round, tignan natin. Ano mo? Artist ba? Putang ina mo? Yo. O ito, triple time. Stamina pa papingtong kong kang kang. Stamina pa papingtong kong kang sinchong kong lang lang. Hindi, ito yun. Putang ina mo yung pagkaulog ko, yung ginagawang issue. Pero hindi na para sagutin ko kayo ng joke. Kasi sa taas ng inulugan ko, taas ng dami ng tao ng putang ina mo, purihin mo ako kasi di ako nag-joke. Ha? Sapa? Ang ginagawa ni Looney Nung pupuri noon bago ako dinumog ng lait na siyang humubog ng galit sa akin bumangon nung araw na yon kaya tawag ko doon hulog ng langit! Yo, uulitin ko, mukha kayong CEO-ng bakla sa DOS. Pag quantum physics ka pa, hindi ka naman nakapagtapos. At saka, boy, ba't ka nang hahawak? Kala mo nang hahamon ng away to? Ayaw namin magtrabaho sa laundry kasi
di kami bati ng nanay mo! Tangina mo ko! Yo! Yo, 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 yo! Usapang lalaki! O, hindi ka kasali. Eh, alam mo ba, Smag? Teka lang, gago, kumakanta si Abra. Ano kinakanta? If I were a boy. Yo, yo, yo! Alam nyo ba kung bakit nakarating si Lonnie sa Maynila all the way from Cebu? Bakit? Ayun, ginawa niya kasing stepping stone yung shabu. Lahat ng yung bunga, yun ang pinakaugat kasi kapag hindi nakahitit o nakadrugs, wala kang kwenta magsulat. Kaya bakit kamayabang? Sino ka? Sino ka? Sino siya? Siya sila ni malaki ulo na semipanot. Diyan ang galing yun, sa totoo lang, yung pagkakaasar kay Looney na panot, diyan yan ang galing kay si Smaglas talaga nag-coin yan. Hanggang ngayon, tinatamaan si Looney kasi lahat tayo guys mapapanot bilang isang lalaki, 90% yan. Huwag niyo na akong ikot sa ano, dahil wala tayong control sa kung anong mangyayari sa katawan natin. Dahil tumatanda tayo. Wala tayong control dyan. Hindi ko alam bakit ini-issue ninyo yung panot kay Looney. Sa akin, hindi ko issue yan kasi sooner or later, mapapanot din ako eh. Karamihan ng mga lalaki mapapanot din talaga at wala tayong control. Kahit yung height, hindi natin makokontrol. Tuloy natin. Lonnie malaki ulo na semipanot? O sila ni malaki ulo na semipanot. Chi! Na feeling pogi, eh lumamang ka lang naman kaysa ito ng konti. Oy, 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 oy! Hoy, Dudong! Pangit ka rin! Mukha mo ay wala ng chance kay Belo! Tapos panot! Kaya pala, inggit sa bangs ni Delo! Kailan gago laki ng ulo niyan? Ay, ang laki pala ng ulo na ito, no? Tingnan natin, Smag, baka may bukasan sa likod. Wag gago, tanga, bakit? Bakit? Delikado ba kami alien sa loob? Ah! Kaya pala, sa battle, ikaw ang pinaka-advance! Si dati kahit wala ka pang labang nakatimbre, may sulat ka na, kaya pala halos malatigre sa gubat ka na kasi yung uso pa lang dati freestyle battle pero written format ka na! Madaya! Kargado na ng bala para walang pakaka, walang tapon, parang estudyante ganado pumasok kasi di ka nawawala ng baon! Maganda yung konsepto na sinabi ni Smaglas at Shay kasi sa totoo lang 3 years bago dumating sa Pilipinas yung mga nangyayari sa West, 'di ba? Kasi yung esensya ng pagtransfer ng talino at ng fashion ang tagal bago dumating, 'di ba? Sa Pilipinas. Even though kahit may internet na ganun pa rin kasi yung quality ng taste ang tagal bago mag-adjust, 'di ba? So yung sinasabi naman ni Smaglas about sa freestyle, freestyle pa lang dati yung format sa sa Pilipinas. Pero yun yung pinaka-advance na ginawa ni Looney na parang even though freestyle pa lang, parang pinerasan niya yung sarili niyang mag-adjust sa West. At para sa akin, big props pa rin doon. Pero para sa mga tao na slow yung mind, para nakatuon pa rin sa galaw ng Pilipinas, para sa kanila unfair yun eh. Pero hindi nila nare-realize na ang mundo is unfair talaga. May mayaman, may mahirap, may matalino, merong hindi, merong advance, nagsusuri, merong hindi naman. So, hindi kasalanan ni Looney kung advance na siya kasi talagang pinupwersa niya yung sarili niya. Ganun niya kamahal yung larangan na to. Sa tingin ko, ganun niya nakikita yan. So, gusto niya maging advance para kasi nakikita niya investment kasi yun eh. In the long run, marirealize ng mga tao na, yung mga ginagawa ko, galing na ng ganito. Kasi nag-adjust na ako. Bago kayo makapag-adjust, nag-adjust na ako. Kasi, nung mga panahon na yan, naaaral na din nila yan dahil nga, sinabi nga ni Francis, di ba, aralin nyo parang mekaniko, aralin niyo kung anong yung sira ng kotse na yun. So, parang ganun yung sinasabi at aral na tumatak mula kay Sir Francis. Tuloy natin. So, para sa akin, walang problema yun, pero ginagamit ni Smaglas yung idea ng victim mentality na parang, unfair ka na parang kami rito, nasa freestyle pa lang, pero ikaw, advance ka na kagad, di ba? Kagaguhan yun. Parang, hindi kasalanan ni Looney na maging advance siya kasi nag-aral siya, nagsuri siya, nagsaliksik siya. Pero ginamit ni Smaglas yung victim mindset na yun, victim mentality, para mausig si Looney. Para sa akin, effective yun, pero at the end of the day,
parang very weak argument siya. Pero siyempre sa panahon na yan, parang galing kasi ganun magaling yung mga Pilipino yung parang maglitis, di ba? Pero kung lalaniman natin yung critical thinking natin, parang ang cringy naman ng argumento mo eh. Parang kasalanan ba ni Looney mag-advance siya? Kasi kung kasalanan niya, parang sa school ninyo, sa room ninyo, yung merong isang tao, kung gusto mo tumalino ka, basahin mo na yung buong libro na pag-aaralan para pagdating mo sa classroom, matutulog ka na lang. Kaya akala na buong mga tao, matalino ka. Pero in reality, hindi. Advance ka lang talaga. So kaya mas marami kang time makapaglakwatsya, mag-cutting, matulog, kumain ng maaga. So ganun lang yun. Pero so ang style na ginawa ni Smaglas, guilt tripping at victim mentality yung ginawa niya. Na para sa akin, effective sa idea na yan. Pero at the end of the day, yun ba yung gusto nyong puntusan? Yun yung tanong ko sa inyo. Puntusan nyo ba yung pagiging biktima niya? O mas ma-proud kayo na parang ang cringy nyo naman, tama naman yung ginagawa ni Looney, gusto niya maging advance, di ba? So, parang either way, nagka-counterback yun. Parang ang lumalabas, pag sinuri mo siya sa panahon ngayon, parang napaka-weak ng argumento ni Smaglas. Pero dahil nga dito sa part na to, parang yung mga Pilipino, yung esensya ng pag-iisip ng mga Pilipino, mahilig sila sa victim. Victim mentality, sinisisi yung gobyerno, sinisisi yung magulang, sinisisi yung kalagayan. So, para sa akin, kung doon natin pagbabasihan, effective. Pero sa mentalidad ko ngayon at sa panahon ngayon, hindi siya effective. Pero bibigyan pa rin natin ng props kasi 13 years ago na to. So, kailangan yung reaction ko ibase ko sa 13 years ago pa din, hindi sa panahon ngayon. So, sa tingin ko, effective pa rin. Tuloy natin. Anong akala nyo? Walang butas si Lonnie? Pinipilit niya na magtakpan. Pero uminom man niya ng sangkataybang alaksad kapag true verse ang ginamit ko dyan, di niyan maiiwasang masaktan kasi the truth hurts. Sample. Si Lonnie, Dice at Heisey, merong sex video. Etong gago, pinagkakalat kung kani-kanino. Ang testigo, si Crazy Mix at Basilio. Di mo kakantutin asawa ng iba kung kaibigan ka talaga. Hindi mo na nga dapat ginawa, ipinagmamalaki mo pa. Mahiya ka naman, boy! Putang ina ka, inaasar mo baboy si Crazy Mix, mas baboy ka sa kanya! Kung magkwento, may action ka. Masyadong pabida. Di na kami magtataka kung ginagangbang nyo na rin si Miyuki Yoshida. Una, magkampi sila ni Jay Flava, pero dinis niya rin, sobrang panimbig na silang gagong to. Kasi may diss sila kay Dice. Pero bago i-release na kay pagbati siya kay Dice, di ba? Wala kasi magpo-produce ng album mo. Tapos, galit ka kay Crazy Kyle? Anyari? Kasi bata ka niya dati. Tapos, gumawa siya ng Crazy Kyle TV kung saan andoon si Badang. Tapos di ka kasali. Ano? Tapos kami, sinasayko mo pa? Ano kala mo sa amin, tanga? Di ba, Lonnie, buhay may bukas na libro? Oo, matagal ka na namin basa! At kung usapang rap lang, Abra! Wala ka sa tamang lugar para pumantay. Magandang ginawang ni Shea, yung niya doon, yung topic niya doon, napakalaking dungis nga yan kay Looney. Pero dungis yun sa idea ng mga makabagong tao na walang alam sa impormasyon. Kasi lagi nating isipin, si Dice, Heisey at Looney, meron silang sarili nilang communication. At yung mga tao, kung paano sila mag-isip sa idea ng tatlong individual na yun, sarili nila yun eh. Sarili nilang realidad yun. Pero hindi yun na realidad ni Looney, ni Heisey at ni Dice. So, ibig sabihin, malaya sila magbigay ng argumento nila, ng opinion nila, na pwedeng ikasira talaga ni Looney. Kung proud naman pala sila, katulad ng ginawa nung sinasabi ni Shea, na parang, 'di ba, para sa kanila siguro katuwa or I don't know. Kasi lahat naman 'yan human condition, 'di ba? So, para sa akin okay lang din kasi kung talagang may consent, so sa tingin ko parang nakipag-away, nakipagbati, parang nagkakaroon na siya ng napakagandang evaluation na ginawa ni Shea to the point na parang nasira niya yung buong pagkatao ni Looney. Napakahusay nun. Para sa akin, napakahusay nun. Pero lagi nating iisipin na yung bawat individual, may kanya-kanya silang connection na wala tayong alam. Diba? Meron silang relationship na hindi natin alam. So, lahat na pwede natin sabihin is speculation. Pero kung paano binuo ni Shea yung idea na yun, parang ang dumi pakinggan. Plus, yung punchline ni Smaglas na, diba, may mga ganun-ganun na mga bagay, mas baboy pa kay Crazy Mick, napakaganda nung kasi na-emphasize yung idea na madumi kang individual, na hindi ka pwedeng pagkatiwalaan kasi para kang traitor. Ang ganda ng konsepto na ginawa ni Shea. Sa tingin ko si Shea nagsulat nung kasi ganun siya trumabaho. Ituloy natin. Dahil tinitingala lang ako ng mga nagagawa mong bara, tawagin niyo kung... Ano? Tapos kami, sinasayko mo pa? Ano kala mo sa amin, tanga? Di ba, Lonnie, buhay may bukas na libro? Oo, matagal ka na namin basa!
At kung usapang rap lang, Abra, Wala ka sa tamang lugar para pumantay dahil tinitingala lang ako ng mga nagagawa mong bara. Tawagin niyo kong Ilocos Norte. Tignan niyo sa mapa, nasa baba ko lang ang Abra. Oo, mabilis ka. Pero karapatan mo malaman ang kaiba ko sa'yo bago pa maging classic ang minsan na to. Na multisyllabic machine ka lang, Tol. Multisyllabic machine gun ako! Yuk ka. Dede ka na ba mahusay talaga? Dede ka na ba kasi tunay? Gagos ba? Paano pag in-English ka niya mga yan? Utang na naman, wala kang tiwala. Okay. Tirahin mo yung Englishin ko. O, sige. Nababadar pa rin si Lunis sa ilong niya. Kasi ginanong siya ni, ano, di ba? Yo, Abra, yung mga sinasabi mo sa amin, sabihin mo nang wala siya kundi ka duwag. If you're really brave and pretty, whatever you say it alone. Brave. Gago. Yo. Kilala ka namin, ikaw yung sikat na sa lamang kerang dilag. I know you, the famous magician. Si David Blaine? No, David Salon. Putang inang yan! David Salon po. Yo, sa tandem nyo, si Lonnie, hindi nagpapakaamo, totoo. Yes, true that Lon is not really a bossy. Pero pagpapakaaso naman na Abra ang tinuturo niya sa'yo. He's not a teacher but he teach you how to doggy. Wow! Si Target ko! Yo. Kaya kahit idol mo siya, Alalalalakanin mong di ka pwede mauna pa sa kung saan una na siya. Kaya wag ang tanga, ambisyoso ka ba? Walang pangalawa na naging pinakra. putang ina ka! Dito nakaka... Sa nakikita ninyo, si Looney at si Abra, nakatayo lang sila. Di nila ginugulo si Shay at si Smuggles. I wonder why. Parang yung nagtatanong lang ako. Siguro parang pinag-usapan nila. Or I don't know. Tuloy natin. Umay na kayo. Puro lang kayo yabang at lait. Langit at yabang. Creative lang ang pagkakagawa. Pilit na ina-excite yung mga angulo para maging convincing at mapaniwala ang madla. Matik na yan. Kaya matagal lang kami naghihintay sa inyo. Alam namin na may mga mabigat kayong wordplay, Metaphors, reference. pero yung pinipunto namin ang papatay sa inyo! Fagot! 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 Hoy, easy lang. Yo! Ito yung laban na nagpunta kay Looney, Abra, Shay, Smuggles sa mapa. Sa tingin ko. Ang ganda ng laban na to, sa totoo lang. I'm very proud of this, guys. Nakuha ni Looney yung tanyag at ni Abra, Shay at Smuggles. Siguro dahil dito. Yeah, ang ganda ng laban na to. Lahat ng sinabi nyo, pawang katang isip lang. Kung ano-ano sinasabi, parang nananaginip lang. Ngayon naman si Shay naman ang papaiyakin ko. Pagkatapos ng isang linggo, hindi na ako magugulat kung blind crime na rin to. Ngayong round na to, ikaw lang ang mapupuruhan talaga. Nabubulol-bulol ka pa, ayaw gumana ng panga, nanguutal ka na kapag nauunahan na ka ba? Ayaw gumana ng panga, nakaluwa na yung mata, nagluluha pa talaga sa kakagaya mo sa akin, nagmumukha ka ng tanga. Kaya huwag ka masyadong maangas, tangina. Kami ang mas kakaiba. Unang dalawang laban nyo, pinanalo lang ni Smuggles mag-isa. Paputol-putol ka pa mag-rap dahil sa madalas na paghinga. At sa Chang, yo! Facts! At sa Chang, binabagalan lang niya yung mga freestyle niya para hindi lumabas, nakabisa. Tangina, anong rap and fit music? Bakit? Fit music ka ba? Nakapag-record ka ng 2 beses, akala mo fit music ka na, kahit mag-tumbling ka ba, baka kumakanta, hindi ka magiging fit music, tanga! Pag nawawala ng panty sa bahay nila, suspect tong batang to. At madalas ka lang naman naka-v-neck kasi sakto sa korte ng baba mo. Yung pagka-loser mo sa JRU, dala mo pa hanggang San Beda. Naging flip-top, rapper ka na't lahat, binabastos ka pa rin sa eskwela. Kaya nagbabaka-gangsta na lang
sa bahay. Ang lakas magpatugtog. Huling nakasuntukan naman ito, ate niya, tapos siya pa yung nabugbog. Tangina mo, mahina ka, dapat di ka na sinali. Hindi naman kasi ito paastigan ng imahe o paramihan na sinabi. Ito ay pataliman ng detalye, palaliman ng mensahe, palupitan, sumulat ang mga linya pang finale ni resismong ibang klase at sa talino binabase. Hindi yung tulad nyo na puro pabibo lang at arte. Tangina, bingi ka na ata, Sheyi. Nasigaw parate, bigay ka na ata. Sabi niya dati kay Balakid, sa listahan ng mga lalaki hindi kakasama. At bigla ako napaisip sa kalagitnaan ng mga pangyayari. Pare, bakit nga ba may listahan ka ng mga lalaki? Tas nung bakal namin dati, yung pinakamaangas niyang sinabi, hindi kita titigilan hanggat nanatili ka pang gwapo. Nakatiri ka, gago. Magkakili ka ng tato kung mari bad boy, pero good girl, ang lihim na magkatao. Kaya pag sinabi ko Shehi sucks, alam niyo kung bakit below the belt? Kasi alam naman natin na Shehi sucks! Shehi sucks below the belt! Hinahanap-hanap ko pa daw si Maria Clara sa kanta mo, kaya Utang mabangis na talaga si Abra dati pa lang. Utang kumukonek. Pakinggan ko ng lubos-lubusan to. Saka ko lang naunawaan na MC ka nga. Kasi hinahanap-hanap mo si Maria Clara sa kaloob-looban mo. Tangina, kaya ka tinututay ng jowa mo. Oo, totoo to. Ayoko sanang ipanlait. Pero nagkaroon ng panahon na yung syota mo ngayon, palihim ako inaakit. Pasalamat ka na lang at hindi ako pumapatol sa pangit. Kasi ipagpapalit ka sana ng mahal mo para sa akin kung hindi ko siya binasted. Binasted ko si Arian. Oo, gago. Tangina pare ko. Utang yan, basag si Shay. Nakakababa ng pagkatao yun. Kung hindi siya binasted, hindi mo siya makukuha. Kaya dyan nasaktan si Shay sa round na yan, putang ana. Kaya minire niya si Donalyn Bartolome. Nag-upgrade siya. Putang ano yan. Kasi na traitor si Arian eh. Ayun no. Mahal mo para sa akin kung hindi ko siya binasted. Putang anang sakit nun. Makakasting yun, pukeng inang yun. Babababars mula kay Abra. Utang ina. Mabigat yun. Ang daming meaning nun, guys. Parang binigyan ko kita ng pabor. Tapos, in-explain ko pa sa'yo na yung Aryan mo e traidor. Parang, I'm killing you kindly. You know? Parang, binigyan kita ng pabor. Tinulungan na kita. Tinulungan kita para i-expose na yung jowa mo. Jowa mo ay traidor. 'Di ba? Binigyan pa kita ng pabor. Ang laking bagay nun. Putang ano yan. Wasak si Sheye doon. No wonder nag-ano si Sheye, nag-ibang yung pala yun, kaya wala siya nag-Donald Bartolome, yung pala yun. Putang ano, wasak siya. Sa sobrang heartbroken niya, naghanap siya ng mas talagang better na babae. Deserve naman ni Shay yun. Tuloy natin. Binasted ko si Arian. Oo, gago. Tangina pare ko. No wonder, putang yung succession na mga lifestyle ni Shay na medyo nababasa natin. Pero wala naman akong alam. Speculation ko lang naman yun. Hindi naman totoo yung sinasabi ko. Pero makikita mo kasi may nangyayari at mga informasyon na yun, pag kinonect-connect mo, parang may ganun, diba? Tuloy natin. Ako yun, kakantutin ko yun habang suot lang yung sapatos. Nakatuwad. Binasted ko si Arian. Oo, gago. Tangina pare kung ako yun, kakantutin ko yun habang suot lang yung sapatos. Nakatuwad, hubot-hubad sa poste nakagapos. Papasigawin ko siya hanggang sa boses siya'y namaos. Sa sobrang sarap ng sex, 10 beses makakaraos. Pati yung kapitbahay mapapayosi pagkatapos. Tapos papadila-dilaan ko kay Arian De Leon ang aking sorbetes. Ibubuto ko sa kanyang dibdib, Angelo Reyes. Gusto mo ng hardcore-an? Talagang makakatikim to. Susunugin ko yung bahay niyo, tapos lahat ng lalabas Nahimik si Shay, puta. Tanggal yung kulit niya, puta. Kasi sumama loob niya eh. ko kay Arian De Naghihintay na siya na parang gusto niya, round niya na, parang siya, nanggigigil na siya. Leon ang aking sorbetes. Ibubuto ko sa kanyang dibdib, Angelo Reyes. Gusto mo ng hardcore-an? Talagang makakatikim to. Susunugin ko yung bahay niyo, tapos lahat ng lalabas pagbabariling ko. Gusto niyo na makakita ng putapeteng na corner? Ang Kiko Family Massacre in no particular order. Ang tatay at
nanay mo ang una kong ibibitay. Tapos susunod ko yung kuya mo na tulak, ipapatumba ko yun kay Binay. Tapos yung dalawang ate mo na puro na lang pakikay, pukin ang ina, ipapagangbang ko sa buong barangay Tibay. Tinan nyo ah, naluluha na, halatang nasisindak na yan. Lahat ng mga LA, gising naman dyan, sabay-sabay natin. Lahat ng mga LA, gising naman dyan, sabay-sabay natin sigawan si Shay Hinang. Iiyak na yan! Iiyak na yan! Iiyak na yan! Iiyak na yan! Time! Time! Ganito siya. Time! Sa tingin ko nakuha ni Looney at ni Abra yung second round. Talagang masyadong mabigat yung binitawan ni Abra at saka ni Looney doon. Even though bibigay ko sana kay Shay at Smaglas yung ano niya, yung rounds na yun kasi maganda yung personals niya tungkol doon kay Dice, di ba? At saka kay High C, pero para sa akin kailangan pa ng mas better na detail dun eh. Pero yung harap-harapang binigyan ka ng pabor ni Abra, wala kasi si High C, wala rin si Dice and K9 para magpatunay sa sinasabi ni Smaglas at Shay sa stage, wala. Pero nandoon si Shay at si Abra sa stage. At doon sa bagay na yun, napakalaki nun. Kasi si Looney, hindi niya hindi niya ma-dedepensahan yung sarili. Wala si Haisi at saka wala si Dice sa stage para, di naman nangyari. O parang gano'n. O parang magsabi na, yeah, totoo nangyari. Pero nandiyan si Abra at nandiyan si Shay. Sabi niya, facts. Parang ang laking bagay nun. Harap-harapan niyang sinabi na parang puking ina mo, meron kang utang na loob sa akin. Kung hindi ko binasted si Aryan, wala kang pepe ngayon. Para sa akin, nabaril dun si Shay. Kailangan gumanti ni Shay yan. So sa tingin ko, mas effective yung ginawa ni Abra at ni Looney. Nagtataka lang ako bakit hindi masyadong umaatake si Looney. Mas marami pa siyang bala. Parang hinayaan niya lang si Abra na maglabas eh. Parang sa tingin ko parang alam ni Looney mayroon siyang tiwala sa ginawa ni Abra eh. But other than that, siguro nabisi lang si Looney kasi alam ko magaling din magsulat si Looney. Siguro parang pakiramdam ko si Abra lang yung lumalaban first and second round. Parang pang highlights lang yung ginawa ni Looney. Tingnan natin gagawin third round. Sa tingin ko first round, Shay Smaglas, second round mas define yung atake, yung performance ni Abra at Looney at yung personals nila mas define. Tuloy natin kasi walang magawa si Shay, hindi niya masabing kasi ang sakit sa kanya yun, sabihin sa harap-harapan mo na putang ina mo na 'di ba? Parang wala kang Aryan kung hindi ko siya binasted. Tapos ngayon nag-iisip na si Shay, oh shit, ang sakit nun, tinrainador ako ng babaeng to kasi naakit niya tong si Abra, ang sakit nun, nakakasting. Tuloy natin. So nakuha ni Abra at ni Looney yung second round, pero tingnan natin yung third round. Salita, gago, tabi. Oo, iiyak na ako. Tears of joy kasi to. Panalo na kasi kami. Hoy, wag mong idama yung pakikitungo ko sa eskwela. Alam mo, sa UANP, meron sa akin nagtimbre. Kinakaibigan ka lang daw ng mga tao doon kasi gusto nila sa'yo magpalibre. Maraming pera lahat doon, maraming pera. Yo. At saka, hoy, ikaw yung diba? mo ganyan ang... Yung sinasabi ni Abra, sinabihan siya ni Shay, gusto magpalibre, sabi, maraming pera lahat. Nakakasagot siya. Pero doon sa idea na ginawa ni Abra, hindi nakasagot si Shay kasi it's between him at saka si Aryan. So parang ang bigat talaga ng ginawa ni Abra doon. Putang ina. Hindi ko makalimutan yan. Tuloy natin. Pangit! Diyan lumalabas ang iyong ihi! Inaasar mo ako! Ganun ka kasi sumubo ng titi! Yeah. Si Abra, chuchupa na yan! 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 Yo! Raymond! Usap natin!
tayo para matapos na to. Bakit ang yabang mo na? Pati sarili mong kaibigan kahit wala sa bate, inaangasan mo, hindi ka na nahiya. Di ba sa Davao? Ha? Tinanong kita, hinamon kita na suntukan, di ba? Tahimik ka bigla? Testigo si Kuya Kebs, tanga! O ngayon, hindi, suntukan na lang kayo ngayon, ano? O tayo na lang, putang ina mo, ano? Ha? Tumalag naman si Abra. Ito na natin. Next time, huwag kang magkaroon ng lakas loob na makipag-away. Kasi, huwag kang mag-asta na bad guy kasi wala ka namang di, kaya di sa'yo bagay. Okay pa. Alam mo ako, blind drive ako. Pero mas maraming nabulag sa'yo. Kung alam nyo lang kung gaano kakupal ang tao na to, baka Magulat kayo! Tandaan nyo, sa pagsukat ng tunay na kulay ng tao, di lang panlabas ang laging mahalaga. Kaya kayo nang bahalang umusga kung sino pang mas gwapo sa aming dalawa. Mix! Crazy Mix! Tol, alam ko sobrang bad trip ka sa gagong to. Pero ipagdasal mo na lang yon. sa dami ba naman kasi ng pwedeng idamay sa battle, ba't pa yung anak niya? Matagal nang patay yun. Alam mo! Tangina mo, di mo pwedeng ikatwirang battle lang to, sa atin lang to, walang kasalanan yung bata. Sabi mo pa naman kay Balakid, pagdating sa rap battle, kailangan ng puso, pero mas kailangan mo ata. Yo, seryoso idol. Nasaan yung puso mo ng critical condition? Dati humble ka, ha? Marunong makiusap, pasingit naman. Pero ngayon may narating na siya, nagrereklamo daw, yung eksena daw masyado ng siksikan. Ano, bait-baitan lang to noon. Ngayon sobrang gago niyan. Anong tao lang? Baka pakitang tao lang. Presidente ng battle rap? Oo, nung sunugan no excuses. Wow. Pero yung presidente, ang hit song, pasensya na tao lang. Wow! Ano? Matalino ka nga, oo. Pero ginagamit mo naman sa maling paraan. Di mo ako maloloko. Aking alam na gumawa ka lang ng kanta ganyan para matakasan mo yung kababuyan mo sa nakaraan. Ito, respeto kay Denmark at Mike Swift. Ang ganda ng sinabi ni Shay, parang ginagawa niya, parang gumawa ng kanta si Looney ng ganun, bilang isang pagbabayad sa mga pagsisisi niya ng mga dati mga kasalanan niya. Parang yung mga kasalanan ko, ginawan ko ng kanta para makita na niya na pinagsisihan ko siya. Para mapagtakpan. Napakahusay na anggulo mula kay Shay. Pero, hindi ko alam kung punchline ba yun, pero na-appreciate ko pa din. You know? Kasi, parang hindi ko alam kung paano yung tama na yun. Parang sinabi lang ni Shay, kumbaga yung mensahe ng sinabi niya sa text meaning at message. Yung mensahe na yun na parang nagpapakitang tao ka lang, na parang ginamit mo lang para mapagtakpan mo yung mga kasalanan mo dati. Pero yung meaning nun, yung parang nagpapaka-plastic ka, parang ganyan. Yun. Hindi ko alam kung facts yun, kasi bilang isang artist, lahat talaga ng nararamdaman mo, pwede mong ilagay sa musika eh. So, hindi ko pwedeng kuyugin si Looney sa bagay na yun, kasi ini-express niya kung ano yung nararamdaman niya sa musika na gusto niya. So, para sa akin, wala siyang kasalan sa bagay nun. Pero dahil napakaganda ng angulo na ginawa na siya, parang sa tingin ko, naka-apekto din yun na parang believable siya, convincing. So, tuloy natin. Nung nakaraang away, wala talaga akong alam doon kung paano nagsimula. Pareha sila malapit sa puso ko, kaya masakit sa akin yun, pero may isang bagay na nakakabigla. Umiiksena si Panot! Di mo ako manloloko. Aking kanta ganyan para matakasan mo yung kababuyan mo sa nakaraan. Ito, respeto kay Denmark at Mike Swift. Nung nakaraang away, wala talaga akong alam doon kung paano nagsimula. Pareha sila malapit sa puso ko, kaya masakit sa akin yun, pero may isang bagay na nakakabigla. Umiiksena si Panot! Si Ronnie, pagtapos namin bumatal o mapit, nagso-super gangster sa galit, puro naman bouncer sa gilid. Putang ina mo, smag, gaboy, mga ka-blind drive mo, squatter ang puta. Hindi ba nila alam meron bakal dyan? Tanginan to, kala mo action star? Gago, baka late reaction star! Wala ka alam doon, kaya wag kang umapila! Ha? Sabi mo ba kung walang loning na panood, walang flip top? Sige, putang ina mo, total nandito si Enigma, tatanungin kita, sana maging tapat ka. Sino may utang na loob sa inyong dalawa, ikaw o siya? Sagot! Ha? Ay, si Enigma daw! O putang ina Enigma daw!
San Diego. Parehas din yun kasi na-promote ni Looney yung flip top gamit yung skills niya. Tapos at the end of the day, natulungan din ni Arex si Looney talaga para ma-edge niya. Kaya nakapunta si Looney sa rurok ng katanyagan niya ngayon dahil sa flip top. Dahil kung wala yung flip top, hindi talaga siya makikilala. Hanggang ngayon, underground pa rin si Looney. Kasi nagkaroon na ng Republic of the Philippines, hindi pa na sila ganun kasikat eh. Diba? Hanggang sa kasagsagan ng YouTube, kaya lang naman tinatangkilik yung flip top kasi series siya. Paulit-ulit, laging merong bago, ganyan. Kaya tinatangkilik talaga siya. So, pero kung yung mga tamang proyekto lang, hindi talaga sisikat. At ganun talaga guys. So, sa tingin ko, parehas nagbenepisyo sa bagay na yan. Nakatulong si Looney sa pag-angat ng flip top kasi ang ganda ng laban niya kay Gab eh. At yun yung naging dahilan para i-check pa yung ibang mga laban. Tuloy natin. Los Angeles, tangin na si Enigma ang kausap eh. Pero di ba binuraot mo? Ha? Binuraot mo, cockblocker ka kasi. Yung ba yung kakanang kamay ni Kiko? Ultimo si Kiko, ginagago? Anong ginawa mo sa perang binigay sa inyo ni Kiko para magbago? Huwag ka na magloko, tanga. Nung burol ni Kiko, wala ka sa Cebu. Hindi ka nagtago. Sinubukan mong magpunta pero hindi ka pinapasok. Kaya sige lang, magsisigaw ka dyan na ikaw ang kanang kamay. Pero kami, alam namin ang storya. Loni, hindi ka kinikilalang kanang kamay ng pamilya Magalona. Nasira si Looney dyan kasi ang hanggang ngayon kinikilalang hari talaga ng hip hop at Tagalog rap sa Pilipinas, Andrew E. at Francis Magalona. So malaki yung respeto kay sa Magalona, sa pamilya ng Magalona, di ba? So para i-claim yun ni Looney, ang laki yung bagay din yun, hindi siya i-claim. Tuloy natin. Kasi gitaro ka, Swapang! manggagamit. Nakata na masama na ba na masabi yung ka? Kaya sa mikropono, pilit na lang pinapataas ang hihi niya. Oo, bilang Loni Idol. Pero bilang Marlon Kadiri ka! Isa pa. Oo, bilang Loni Idol. Pero bilang Marlon Kadiri ka! Sa 2x2, pare-pares lang tayong very good tandem. Pero alam niyo kung anong problema nyo? Ha? Attitude problem! Kaya mas deserving kami. Fuck you! Maganda yung pinakita ni Shay at Smaglas. Tingnan natin gagawin ni Looney at saka Game. Yo, so hindi mo na ako idol. Ibig sabihin, balik loob ka na sa Kalya Lili. Hindi ka kawalan, isa ka wannabe na nakaka-BV. Wala akong pake kahit kay Andrew E. ka pa mawili kasi mas marami pa rin akong fan sa factory ng Hanabishi. Tangina, kaya kung pe-personalin mo ako ngayon, medyo galingan mo. Kasi alalahanin mo, kung hindi dahil sa akin, hindi mabubuo yung personalidad mo. Yung estilo mo, kanino galing? Di ba sa akin? Sabihin mong hindi. Sabihin mong hindi. Sinungaling! Tangina, tas ang dami yung sinasabi kay Looney pero merong diferensya. Hanggang salita lang kayong dalawa pero walang sapat na ebidensya. Tangina, ano, pinipredict mo? Ano ka, si Nostradamus? Wala talagang class tong si Smaglas, parang social status niya. Tangina si tong si Smaglas. Sobrang okro. Anong choke? Yo! Tangina, puro na lang unlimited times. Mula unlimited rice hanggang unlimited fries. Ito si Chehi, mahilig sa unlimited guys. Hindi nyo kami matatalo kahit unlimited price. Pwede ka na maging offer ng Pinoy's corniest jokes. Nag-freestyle din kami ng shota mo pero more on breaststroke. Kundi dahil sa droga, sa buhat ko, kahit ang dalawang anak ng pota, more or less joke. Marami ka ba titirahin na cocaine? Bottomless coke! Tangina! At dinadamay mo ba yung paglabas ko sa yung eskwelahan ko na UANP? Balita ko, hindi ka na nag-aaral ngayon. Pag sa bagay, nakapag-sanbeda ka lang naman kasi janitor yung tatay mo doon. 30 taon na pong nasa serbisyo, hindi pa rin umaalis. Pero na-promote na sa wakas, sa second floor na nagwawalis. Tang ina mo, Shehi. Pag nagbabato si Sheyi, Pag wala nang bato si Sheyi, nagbabate si Sheyi. Ikaw ang paborito ng lolo mo kasi ikaw ang pinakamulat niyang apo.
lolo niya. Bernardo Carpio! Yung una nagtulak ng bato. Itong batang to, laging nakabato palagi. Yung tuter nakadikit sa labi, parang magnet. Bato balane. Tangina, nagtataka lang ako. Tanong ko lang kung bakit pag nakakarinig ka, tumitingala ka pag bato-bato sa langit. At pag nagbabato-bato, pick palagi ka na ng bato, kakabato mo, pati manager mo nagkasakit na sa bato. At kung ka makukuha pa sa ninyo ang 150K. Tangina! Yo! Ito ang si Shehi. Hindi niya matitikman ang tagumpay kapag ang apoy ay nasilaban. Itong si Ilong at si Mata hanggang amoy at tingin na lang. Hindi nyo mahuhulaan ang panahon. Walang pag-asa, walang silbi ang payo nyo sa pagyo na to kahit handa ka. Yo! Kasi pasikat ka pa lang! Sunrise! Pero bigla umulan! Bad vibes! Tani-anig maamin na kasi yung grand prize para hindi na sayangin ng mga allies ni franchise! Kayo ipang sasabo nyo lang kasi mga adik kayo na pasimple. Kami ipang gagawa namin ng album at pamimigay pa namin ng libre. Kayo, ipang dodroga nyo lang yan. Ang makikinabang lang sindikato. Kami, magpapag-victory party na sobrang saya at lahat kayo ay imbitado! Double dead na to. Tangina, double dead na tong rapper na minasakir ko dati sa tutdutan. At kung akala mo tapos na, ikaw ay aming pababaunan. Tangin mo, pag hindi ang desisyon dito hindi naging makatarungan, just text fuck you, Shay, to 0916-668-0021. Mr. and Mrs. Ongkiko, naalala nyo pa ba nung pinag-aaral nyo si Shay na abuga siya? Guess what? Nagsasabu na siya! Time! Sayang. Nakuha ni Shea at ni Smaglas yung third round. So, first and third round, nakuha ni Shea at Smaglas. Wala eh, nasira yung momentum ni Looney at ni Abra. Tignan natin. Tuloy na. Flip top, magingay para sa laban niyo. Yo, flip top, 2x2 semifinals. Tangina, kahit ano nangyari dito, walang makakapagsabi na hindi siya mabangis na laban, no? Ang boto! Ang laban nga pala, Looney Abra, Shea Smaglas. Ang boto, 7-0 para kay Shea Smaglas. Deserve nila yun. Napakaganda ng ginawa nila. Hopefully, sa tingin ko nagbago na sila kasi luma na to eh. So, mas mature na sila ngayon. Congratulations kay Shea at Smaglas. At marami silang mga binitawang mga salita na tumatak din talaga. Ganun pa man, congratulations pa rin. Siyempre, laban yan, di ba? At ako medyo kahit pa paano, ako na-offend din ako kahit pa paano kasi yung mga binitawang si Shea Smaglas na parang talagang bilang isang individual o normal na nila lang, makaka-apekto din talaga sa psyche mo. Ganun pa man, hopefully, nakabawi si Looney at si Abra. Sana okay silang magkakatropa na ngayon. Kasi malaking bagay din talaga. And lamat din yung talaga na parang pag bumabalik, pinapanood mo. Hopefully, yan yung mga laban na parang nagpatibay pa sa kanila. Ganun pa man guys, hopefully nagustuhan ninyo yung reaction video na to. Kung may masabi man akong hindi maganda, please, kayo nang bahala, magpasensya at hindi ko yun intention. Ganun pa man guys, bibigyan ko siya ng 10. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya, mga kaibigan, mga tao na paligid sa inyo, tigil sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Pro, ingat ka lahat dyan. Peace out. Kita-kita tayo sa susunod na video.